Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras naman to mapapanood. So, let's start. Ano ba gagawin natin? Ang gagawin natin is magda-download tayo na ah, ipo-format natin tong laptop na to and lalagyan natin na panibagong Windows. So, Windows 10 na siya. Windows 11 na siya. And yung installer na nasa akin is Windows 10 kasi Windows 10 lang yung download ko. So, yan lang. Ano ba yung model ng laptop na ito is ang model ng laptop na ito is Asus VivoBook 14 if ay hindi ako nagkakamali. And ang kanyang boot key is escape button or F8. So, try natin. For a while, sinaktan ko lang. Imbis na dapat ay restart na lang. So, magtatagal tayo ng hintay. So, okay. Buhayin na natin. Then, escape. So, ayan. Nakikita natin na naka-UEFI siya. Or yung modern na BIOS setup. So, nakikita natin dito na Windows Boot Manager. Yung generic. So, ayan. In-adjust ko lang yung camera kasi hindi pala siya kita. Salita. So, ayan. Makikita niyo. Nagagalaw ko yung mouse. So, ibig sabihin, ang gamit niyang BIOS is UEFI or yung modern na BIOS. Yan. So, makikita natin dyan na may namali akong pinto. And for a while. So, ayun. Nalaman ko na kung ano yung napindot ko. Na-bootload ko na agad siya. So, hindi naman siya mali. Or, I mean, yung nangyari is, yung napindot ko ay parang bootload nga para ma-check kung aling hardware ba yung may laman na installer. So, in my case, or unless tama naman yun. Tama naman siya in a way of nag-load siya. Nahanap ng laptop kung ano or na-identify ng laptop kung ano yung merong bootload na hard drive or external. So, ulitin natin. Restart na lang natin. Huwag na natin buhayin. Pero, kasi, kaya ko inulit or kinancel ay ang gusto kong ipakita sa inyo ay yung step by step kung paano mag-format, bootload, mag-bootload, i-format, and download the system itong laptop na ito. So, yan. Wait lang natin. Restarting kasi. Ayan. So, ayan na. Pindutin ng escape ng mabilisan. And hindi natin siya inabot. Sana. Oh. Pero hindi nga. And hindi nga natin siya inabot.
Isa pa. Shutdown na lang natin. Shutdown anyways. So, buhayin ko na ulit. Escape, 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 escape. Yan na. Yan na. General crash disk. Ayun. Then, napindot ko. Is recta na siya. Setup na siya. Oo. Kasi, ito yung UEFI na ito. Ito na yung may bootloader. So, papakita ko na sa inyo. Oo. Sorry. Hindi na tayo papasok kasi nandito na. Ara na yung installer natin. Itong UEFI na to. Ito yung generic flash disk 8.07 partition 2. Oo. Yan na yan. So, pasok na tayo dyan. Yun pala yun. Sorry. Nalito. Kinabahan. Kasi first time. Hindi naman sa first time. First. Oo pala. First time. Pero first time natin sa UEFI. And sana hindi magkaroon yung USB. So, okay. Generation 2. Ito na yan. United States dapat. United States. US ang keyboard. So, next. Install na. Hintayin natin. So, ayan. Yung notice and license after. So, ganito. Explain ko muna bago ko galaw-galawin. Pababain lang din natin para makita. Yan. So, as you can see, after natin kita nyo, yung una lumabas. Yung lumabas, yun yung lalabas kapag na-load yung bootloader or yung installer natin. So, huwag kayong kakabahan if nagkakaganon. I-next nyo lang, i-check nyo kung tama yung language or kung tama yung nakalagay dun o kung ano yung part na or kung ano yung setup na na comfortable kayo gamitin. So, ako kita nyo, pinili ko US English United States. After nyo yan gawin, lalabas yan. I accept the license and terms. Tapos next. Tapos custom install Windows only. Upgrade and settings. Ito na, piliin natin. If we start your picture, sa bawat. So, balik tayo, install. Sorry. Akin, maniko. So, I accept the terms. Install Windows only. So, as you can see, may partition siya. 4. Hindi ko na siya gagalawin kasi
para hindi tayo magtagal. So, ano ba laman yan? Are, system ang laman yan. Ito ay sa reserve. So, yung mga for cookies, cache, storage, ganun. If tama ako. Then, recovery, yung mga, para ma-recover yung iba, or backup, ganun. Tapos, itong drive, partition 3, yan, safe siya. So, yan yung pipiliin natin. So, next natin. If the files contains previous Windows installation, this files and folder will be moved to a folder named Windows Old, and you'll be access Windows Old, but you won't be able to use your previous version of Windows. So, ayan, basa nyo naman, binasa ko din. So, nakasaad dyan, that pop-up explains or shows that the older version of the Windows or the current Windows of this last laptop will be moved into a new folder, and it will be named as Windows Old. But that old window or the current Windows we will not, or we can use that kasi we install in new Windows na. So, hindi na siya applicable, or hindi na siya pwede magamit. So, ayan lang yan. I-explain ko lang. Okay. Copy Windows. Saglit lang yan. 7 to nice. So, yan. Yan yung lalabas. Okay. Yan yung lalabas kapag nag-install ka ng Windows. And as you can see, after none, ready na yan. Basta pag lumabas yan, ready na yan. So ngayon, i-cancel ko muna kasi ayaw kong mawala yung mga files na nandito kasi mahalaga siya. So ayun, sana may natutunan kayo. Thank you. So ano ba, para sa madaling ganun yan. Una, kung yung steps ay step 1, dapat makapasok muna kayo sa, malaman nyo yung kanyang boot key para makapasok kayo sa kanyang BIOS, sa kanyang bootload. And then padalawa, if nakapasok na kayo and nakalabas na or lumabas na yung installer dito, yung nakita nyo, yung UEFI, doon na kayo dumiretso. Hindi nyo na kailangan pumasok sa startup sa BIOS mismo. And then click nyo lang yun kung naka-UEFI kayo. Yung model nyo, kita nyo naman ang ganda, nakagagamit na ng mouse. And then yun na, lalabas doon yung lumabas nung una, yung ganito, lalabas yan. And then yung terms and condition, yung setup, kung anong language siya ngayon gagawin. And then yung setup, yung setup, yung mga partition, ganon, papipit kung saan ka mamimili, kung saan mo siya gusto i-install. So, nakita niya naman na sa partition 3 ko siya din-download or in-install, kinancel ko lang. And then yun na, after nyo mapindot nun, mag-go na yung inyong Windows, downloaded na siya, i-aas na kayo ni Windows sa kanyang mga custom files, sa custom Windows, or sa mga personal infos nyo, kung paano nyo gusto gamitin yung inyong Windows, kung admin ba,
kung ang ilalagay nyo name, kung Kyle, anything, yan. So, thank you.